Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. At spiritual portliners. Ngayon po ay kaalabing-anim linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father Edward J.C. Galiora, D.S. Dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay malawitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inakoniya't hinirang. Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Panginoong Hesus, Ikaw ang lingkod ng Ama at ng sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoong Hesus, ibinigay mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, panawagan mong kami ay maglingkod sa lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Ang sang-ayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at mamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos,
Hindi ako magdaraw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saaki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang makalayo sa karamihan at nakapagpahinga kayo ng konti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Purihin ang Diyos, isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat mga kapanalig at sa ating mga kapatid na naririto ngayon sa Chapel ng Veritas. Ang tema pong nangingibabaw sa Ebanghelyo ngayong ika-16 na linggo sa karaniwang panahon ay ang pagpapastol, ang pagiging tunay na lingkod, ang pagiging tagapagpasunod, tagaprotekta, tagapangalaga. Isa pong dahilan kung bakit mailap po ang kaayusan sa ating bansa kasi wala po tayong totoong pastol na kung saan ang hangarin ay ang kaayusan, kabutihan ng karamihan. Handang magsakripisyo at handang itabi ang personal na ambisyon para lang mabigyan ng kaayusan at kasiyahan ang pinagpapastulan. Ang tunay na pastol, mga kapanalig, ay naghahatid ng inspirasyon sa mga tao. Kapag inspired ang mga tao sa kanilang leader,
gagawa ng mga pagkilos. Lalabas yan sa kanilang mga sarili. Ang the best nilang ibibigay nila. Kukunti po ang magiging reklamo natin. Susunod po tayo sa batas trapiko. Kukunti po ang magiging krimen. Magsisika po tayo. Hindi na tayo kailangan bulyawan. Kasi nga po, inspirado tayo sa ating pastol, sa ating leader. Kaya nga po hindi natuwa ang Diyos. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, na kung saan ang mga lingkod at pinuno na dapat mangalaga, magtanggol, magbigay ng kasiyahan, at magbigay ng katuparan sa mga mithiin ng mga kawan, ay sila pang naging sanhi ng kanila ikakapahamak ng kalungkutan at ng pighati. Kaya naman, nagpadala ang Diyos ng mga tunay na lingkod at sa bandang huli, magpapadala siya mula sa lipi ni Haring David ng isang matuwid na lingkod ng kanyang paghahari ay di magwawakas. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus, ang dakilang lingkod. At ang dakilang lingkod na ito sa kanyang pagdating, tinanggal niya po ang pagkakahati-hati ng mga tao. Noong panahon pong yun, ang isa sa uri ng paghahati ng tao maliban sa mga Malaya at mga alipin, ang pagiging Hudyo at Hintil. At siyempre, naroroon po yung pagiging proud ng mga Hudyo sapagkat sila'y malapit sa Diyos. Maraming tanda't himala ang ipinakita sa kanila ng Diyos. Sinamahan sila ng Diyos sa iba't ibang pagkakataon, samantalang ang mga Hintil, malayo sa Diyos. Maliban pa rito, may iba't ibang Diyos at Diyos-Diyosan silang sinasamba. Subalit sa pagdating ni Jesus, pinagbuklod niya. Kung kaya naman, mababasa po natin sa sulat ni San Pablo Apostol na wala na pong issue ng babae o lalaki, malaya o alipin, Hudyo o Hintil, tayo po ay magiging isa. Lalo na po kapag may totoong pagpihit ng kalooban ng isang tao. Hindi na po natin pagmamasdan kung, ay, hindi ka naman kapanalig, kaya hindi ka namin iintindihin. Taga-ibang sekta ka, kaya hindi ka namin tutulungan. Hindi ka galing sa rehiyon namin. Bagamat may mga ganun pa rin pong kaisipan, na dapat wasakin na po matagal na po dapat nawasak yun. Kung may mga tao pong tumitingin sa iba't ibang aspeto ng pagkatao, kabuhayan at edukasyon, sa pagbibigay nila ng tulong, hindi po ito gawaing Kristiyano. Sino man po yan, kapag nangangailangan ng tulong, tutulungan natin. Maging ano man po ang political persuasion yan, tutulungan natin. Sapagkat ang pagtulong sa kapwa mga kapatid ay pagsunod sa kalooban ng Diyos na nais niyang ituring natin ang bawat isa na tunay na magkakapatid na kung saan may isa tayong Ama sa langit. Kaya naman po ang pagiging pastol ni Jesus ay muling namalas. Muli pong sumikat ng matingkad sa Ebanghelyo ngayong araw. Nagbigay ulat po ang mga alagad na kung saan pinapunta ni Jesus sa iba't ibang lugar para magmisyon sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpapalayas ng masasamang espiritu at pagpapagaling sa pamamagitan ng sa mga may sakit, iba't ibang uri ng karamdaman sa pamamagitan ng pagpapataw ng kanilang mga kamay sa mga may sakit. At masaya po sila sa pagbabalita nila kay Jesus dahil maging matagumpay at mabunga ang kanilang misyon. At maging si Jesus natutuwa rin po sapagkat may natutunan ang kanyang mga alagad. Subalit napansin po nila, dun sa kinalalagyan nila, ang dami pong taong paruot parito. Kaya, at siyempre, galing sa misyon, pagod. Kaya sinabi ni Jesus, iminungkahin niya na pumunta sila sa isang ilang na lugar para magpakapagpahinga kahit konti. Mahalaga po doon yung kahit konti. Kahit konting pamamahinga dahil marami pa silang gagawin. Marami pang naghihintay sa kanilang patuloy na pagmimisyon. Yung konting pamamahingang yun, mahalaga rin po yung kasi dekalidad po ang gagawin nilang pamamahinga, hindi lang ng katawan, pati po ng kanilang espiritu. At lalo pat kasama nila si Jesus,
maaring sa pamamahinga nilang iyon ay mayroong ilang mahahalagang bagay na babanggitin si Jesus. Subalit hindi na po nangyari yun. Hindi po nangyari yung kanilang plano. Dahil pagkalunsad po nila, pagkasakay nila sa bangka para tumawid sa ilang na lugar na kung saan sila makakapagpahinga, ang mga tao ay patakbo. Yun po ang pagkakalarawan ni San Marcos. Patakbong pumunta. Dinansya po nila kung saan direction papunta yung sinasakyang bangka ni Jesus at ng kanyang mga kasama. Kaya naman po ang nangyari, nauna pa silang nakarating. Tandaan mga kapatid na mas mabilis sana kasi nga bangka at shortcut po yun. Kasi po ang iba't ibang bayan na kung saan pinagmisyon na ni Jesus at ng mga alagad, nasa palibot po yun ng lawa. Imagine niyo po ang altar na yan ay lawa. Sa palibot po niya naririyan ang bayan ng Capernaum, ng Corazin, ng Magdala, ng Tiro, ng Sidon, at ng iba-iba pang mga bayan na binabanggit po sa Bagong Tipan. Isa sa mga lugar na yun ang target puntahan ng grupo ni Jesus. Balit, nakarating pang nauna ba doon ng mga tao. Paano nangyari yun? Hindi po pinaliwanag ni San Marcos. Subalit, pwede pong tingnan po natin. Una, maaring salungat po sa hangin ang bangka doon sa pupuntahan nila. Kaya mahirap po maggaod. At syempre hirap din po yung layag. Ikalawa, kung patakbong pumunta yung mga tao, mapapabilis po talaga ang pagdating nila. At yun nga po ang nangyari. Nandoon na sila paglunsad ng bangka. Sa Jesus po, itong isang bagay na dapat po nating matutunang lahat. Kasi po di po tayo natutuwa kapag nasisira ang ating plano. Bakit ba naman may dumating sa bahay? Baka yung ka pa naman tumawag? Bakit ngayon pa naman ka-emergency? Bakit ganito na? Bakit ngayon pa naman umulan? Di po ba? Nasisira po ang ating araw. Masisira po ang ating araw kapag pinili nating masira ito. At hindi po yun ang naging desisyon ni Jesus. Nung makita niya po ang napakakapal na mga tao, labis po ang kanyang habag sa kanila sapagkat mistula silang mga tupang walang pastol. Kaya ang ginawa niya, tinuruan niya ito ng maraming bagay. Hindi na po sinabi ng ebanghelistang si San Marcos kung ano mga tinuro, pero nakatitiyak po tayo, ang isa sa mga tinuro dyan ni Jesus ay kung paano silang magtiwala sa kagandahang loob ng Ama, kung paano hindi sila maging maaligaga sa buhay na ito, kung ano ang dapat nilang unahin, i-prioritize sa buhay na ito. At syempre po, yung pagiging una ng mga tao doon sa lugar, nagpapakita rin po ito na matinding interes. Yung entusiasmo po nila na sundan si Jesus at ang mga alagad, ito po ay matindi pong pagpapahayag ng kanilang hangarin na marinig ang turo ni Jesus, na makasama si Jesus, na matuto kay Jesus, na gumaling sa tulong ni Jesus, at mapalaya ang iba't iba nilang hirap, dala na masamang espiritu, at maging ang mga kahinaan o bisyo na mayroon sila sa buhay at kung ano paman na hindi nila kayang bunutin sa kanilang mga sarili maliban na lang sa kapangyarihan ni Jesus. Maganda pong pagnilaya natin mga kapatid sa buhay na ito. Ano po bang pinagmamadalian natin sa buhay na ito? Ang mga tao nagmamadali para mapakinggan si Jesus. Matamasa ang kagalingan. Magkaroon ng pag-asa at buhay. Ang mga taong interesado po sa isang bagay, makikita mo po ang kasiglahan. Ang mga tao pong interesado sa pagsisimba ngayong araw ng linggo, na gusto po nilang ando na sila bago pa magsimula yung misa, mapadali po sila. Maaga sila nag-aasikaso, maaga silang nagbibihis,
Maaga sila nag-aabang na sasakyan kung kailangan pala sila. Maaga sila naglalakad kung kailangan pa maglakad. Pero yung mga taong hindi nila naintindihan at hindi sila masyadong interesado sa kanilang ginagawa, parang hinihila ang kanilang mga paa. Alam nila nagsisimula na yumisa kasi naririnig nila. Pero para pa yung naglalakad sa sikat ng sa liwanag ng buwan na parang namamasyal. Yung mga taong gustong may maabutan ng sariwang gulay, isda at kari sa palengke, madilim pa yan, may bit-bit na po yan na bayong. At ayaw din nilang mas marami ng tao, marami ng nagsisiksikan. Tingnan niyo po ang mga magulang, lalo na sa pagsapit po ng pasukan, kung paano maagang gumigising, ang enerhiya ay talaga namang sa pag-aasikaso sa mga papasok. At sana tapatan naman ito ng mga papasok na minsan na nangyayari, mukhang ang interesadong pumasok yung nanay, di po ba? Kasi grabe po ang pagano niya, paghahanda ng pagkain, ng damit, ng mga gamit, at yung ginigising, paulit-ulit na ginigising. Sana nga yung nanay nilang ang pumapasok, siguro mas mataas pang marka noon. Pag di natin naintindihan ang isang bagay, hindi natin gusto ang isang bagay, hindi natin pinahahalaga ng isang bagay, matamlay po tayo. Wala tayong sigla dito mga kapatid. Hindi po nakapagtataka, marami pong walang sigla sa pananampalataya kasi hindi po nila ito naintindihan kung gaano ito kahalaga. Tinapatan po ng mga tao ang sigla ng pagtuturo ni Jesus at ng mga alagad. At si Jesus po, na kinakailangan ding mamahinga. Bagamat hindi po napapagod ang Diyos. Pero tandaan po, totoong tao si Jesus noong mga panahong yun. Pero ang pamamahinga po ng Diyos sa lumang tipan, matapos niya pong likhain ang daigdig at lahat ng buhay na nakapaloob dito, hindi po yun pagpapahayag ng pangangailangan ng dagdag na lakas. Yun po ay para turuan tayong lahat ng kahalagahan ng pananahimik, ng pagkonekta sa Diyos, sapagkat hindi po natin magagawa ang kumonekta sa Diyos sa isang makahulugang kapamaraanan kung aligaga tayo sa trabaho, ang dami nating iniisip, ang dami nating iniintindi, ang dami nating gustong puntahan, ang dami nating binabudgetan, ang dami nating tinatawagan, ang dami nating pinanunood, ang dami nating gustong bilhin, kailangan pong tumigil muna. At kahit po tumigil ka, kung ang kinalalagyan mong lugar ay maingay, kaya kailangan pumunta sa ilang na lugar. Itinuturo din po ni Jesus sa mga alagad ang kanyang estilo. Nakagawian na po ni Jesus kahit na late na po silang natapos sa kanilang pagtuturo, pagpapagaling at pagpapalayas sa masamang espiritu, pupunta pa rin po yan sa ilang na lugar. Di nga po, ba't nang lumakad siya sa ibabaw ng tubig, nagpaiwan po siya. Pinauna niya ang mga alagad upang makipag-ugnayan sa Ama. Hindi nga po ba isang beses, maagang maaga pa ay bumangon na siya, nagdasal at hinahanap siya ng mga alagad at ng mga tao. At nung masumpungan siya, ang sabi sa kanya ni Pedro, Guro, hinahanap po kayo ng mga tao. Anong sagot niya? Kailangan natin pumunta sa ibang lugar kasi sila rin ay kailangan makarinig ng mabuting balita. Kaya 3 bagay po ang iiwanan ko mga kapanalig. Una, ano po ang pinagmamadalian natin sa buhay na ito? Ang sigla ng ating pangangatawan at ang saya ng ating mukha at ng damdamin, para saan? Sana po kabilang doon ang mga bagay-bagay na mapatungkol sa pananampalataya. Hindi lang sa pamamasyal, sa pagkain, sa pera, sa mga damit at sapatos at gadget. Sapagkat ang mga bagay na yan ay agad-agad lilipas. Ikalawa, ano pong nagiging reaksyon natin kapag ang ating plano ay hindi natuloy? Kasi nga, katulad nangyari sa grupo ni Jesus, mayroong umeksena ang mga tao na nauna pa. Tayo ba'y nagagalit? Naghahanap na masisisi? Nasisira ang ating araw? Napapamura?
nadadala, umaayaw, nag-iiba ang timpla, mukhang nagkakasakit. Magdesisyon po tayo pabor sa kabutihan. Katulad ng ginawa ni Jesus, hinarap niya. Tinuruan niya yung mga tao. Harapin po natin ang balita, ang tao, ang pasabi, ang message o kung ano mang meron. Ang pangyayaring di mo inaasahan na naganap, ang sama ng panahon, harapin po natin ito na maayos na may pagtitiwala. Sapagkat ang Diyos, alam kung paano tayo tutulungan upang yung original nating plano, lalo na pag ito'y pasok sa kanyang kalooban, ay mangyari pa rin. Mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Mas matindi siya magplano. Ang plano niya sobrang layo, hanggang sa buhay na walang hanggan. Tayo hanggang saan lang ang plano natin? Hanggang bukas, hanggang sa pagtatapos ng 2024. At ang ikatlo, huwag po natin sasagarin ang ating mga sarili. Ito man ay sa pagtatrabaho, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa paghabol sa ating mga pangarap, kinakailangan po magpahinga. At sa pagpapahinga po, hindi lang po ang pagal na katawan ang ating hinahanapan ng kagaanan. Ang ating pong espiritu, nang sa ganun malinaw po nating matukoy kung ano ang tama at mali, kung ano ang sa Diyos at sa demonyo, kung ano ang tunay na paglilingkod at pagiging makasarili, kung ano ang dalisay, puro at malinis, at kung alin naman ang nasasangkapan ng dumi, kalaswaan, kasinungalingan at pagpapanggap. Isa po sa dahilan kung bakit hindi po natin matukoy ng malinaw yun, hindi po nasa magandang kondisyon ang ating espiritu. At hindi po tayo nakapagdadasal ng matuwid, ng maayos, ng maging ang panalangin natin. Minabadali, inaapuran natin basta matapos lang. Basta hindi ako pwedeng hindi ako nagdasal. Nagdasal ako, hindi natapos ang buong araw ko, hindi ako nagdasal. Pero anong kalidad ng panalangin ang pinakita natin? Kasi nga po, hindi po nakadispose ang ating espiritu dahil pagod. Pagod po ito. Nakakapit ito ng husto sa ingay, sa kulay, at sa kinang ng mundo. Mahalaga po na nagpapahinga tayo. At alam niyo po bang ang pananalangin, ang pagsisimba, ang mga debosyon na mayroon tayo, yan man ay novena o ang banal na rosaryo, yan man po ay pagninilay, yan man po ay meditation, ang lahat pong yan ay maganda ang epekto sa kaluluwa. Nakakapagpahinga. Hindi po sapat na katawan lang natin ang pinapahinga natin sa pamamagitan ng pagtulog. Hindi po nangangahulugan sa ating pagtulog, nakapagpahinga rin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kailangan po natin ang Diyos sa malalimang pamamahinga. Hindi po yung pamamahingang walang hanggan. Darating po tayo doon. Huwag nating apurahin. At huwag po tayo mabigatan sa buhay na ito. Kaya tayo nabibigatan, hindi po kasi tayo interesado. Tingnan mo po yung mga tao, patakbong pinuntahan. Nauna pa sila. Grabe po ang kanilang sigla, ang interest. Bakit nga naman hindi? Si Jesus ang magtuturo. Si Jesus ang magpapagaling. Si Jesus ang aming paglaya. Pakaisipin ang mga bagay na yan, mga kapatid. At huwag po nating sisihin ang mga tao kung di man natuloy ang ating magandang plano. Matutuloy din po ito sapagkat yung taong inuna natin, katulad ng ginawa ni Jesus, ito po ay bahagi ng ating paglilingkod. Huwag po natin kalimutan, maliit na kabutihan ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin sa Diyos. At ang mga di magandang pagtrato na pinadaman natin sa ating kapwa, pinadaman din natin sa Diyos. Gawin po natin ang marapat. Kulang po tayo sa gawa. Marami tayong alam. Konti lang naman talagang walang alam pagdating sa pananampalataya. Lalo na tayo tagapagpalasimba, aktibo sa pananampalataya. Pero pakiusap lang po, hilingin natin sa Diyos na yung mabubuti nating alam, isagawa,
isabuhay po natin. Wala pong silbi. Hindi po makatutulong yan sa pagtawid mula sa pansamantalang buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan kung yung mabubuti nating alam, nananatiling alam lang natin. Hindi po natin isinabuhay, hindi po natin pinadaloy sa ating mga kamay upang madama ng ating kapwa, lalo na yung mga nangangailangan, ang ating pagdamay, ang ating pag-ibig, ang ating paglilingkod. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lahat tayo'y kabilang sa katawan ni Kristo at ilan sa atin ay kabahagi sa kanyang pamumuno. Ipanalangin natin ang lahat ng nahirang magpastol sa kanilang mga kapatid at sa bawat panalangin ang sama-sama po nating itutugon. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway lagi silang maging tapat sa kanilang tungkuling itaguyod ang kapakanang espiritual ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa sila'y maging tapat at di makasarili sa pagtupad sa kanilang tungkuling magtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa bayan. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga nanunungkulan, bigyan pansin nawa nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak, estudyante at mga pinamumunuan bilang mga kinatawan ng Diyos, ang dakilang pastol ng lahat. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga social worker at lahat ng may pananagutan sa kapakanan ng kabataan, may hina at mga nangangailangan sa lipunan, naway magsumikap sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo sila sa mga pari, doktor, nurse at kamag-anak ng tunay na pagmamahal ng dakilang butihing pastol. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Panginoon, lingapin mo ng iyong pagmamahal ang mga pastol ng simbahan, lalo na ang aming pamayanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap, palakasin mo sila at gawin silang mapagbigay habang nagsisikap silang tumulad kay Jesus, ang ating mapagmahal na mabuting pastol na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapilbangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel, na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasawayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tangan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw at patawarin mo ang aming sala. Sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace Kapayapaan be with you. po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos
Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Maria Magdalena. O maluwalating Santa Maria Magdalena, pinatawad ka at inalasan ka ng 7 demonyo ni Jesus. Ang iyong pagbabalik sa Diyos ang dahilan kung bakit ka namin pinupuri at sinisinta. Nakiramay ka sa Mahal na Birhen noong nagdusa sa krus si Jesus. Ikaw ang unang naasaksi sa muling pagkabuhay at ikikinalat mo ang mabuting balita sa mga tao. Ipanalangin mo ang mga intensyon na iniaalay namin sa iyo. Turuan at tulungan mo kaming pagsiyan ang aming di mabilang na kasalanan. Bumalik sa tamang daan at makapiling ang Diyos at makamtan ang walang katapusang biyaya na ibinuhos niya sa iyo. Amen. Santa Maria Magdalena, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Padalas niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nawagabayan kayo ng mabuting pastol tungo sa Kanya at turuan kayong manunton sa kawanggawa at kapayapaan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At patuloy nawa kayong pasiglahin sa mga pangako ni Jesus sa lahat ng pagkakataong sumasapit sa inyong buhay. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang taos. Salamat sa Ama na nagtipon sa aming pinag-isang tugon. Puso'y umaawit sa kagalakan, bagong buhay ang ngayo'y taglay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhan
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba